Okay, maraming salamat Doc Joseph. Ngayon naman kasama natin si Tess Mesa at meron din siyang gustong ikonsulta sa atin pero this time ay legal concern naman. So, Mami Tess, maaari niyo na po ikonsulta. Good morning, sir. Ito po ay isang simpleng lang sana problema pero po parang humaba ang pag-aayos nito. Ito pa isang nangungupahan kasi po ang isang nangungupahan ay gusto yung isa pong may-ari ng bahay ay gusto na niyang kunin yung pinapaupahan niya. Kasi po, doon na po titira yung kamag-anak nila. Tapos, yung pong nangungupahan naman ay ayaw umalis. Nagbabayad po pero hindi na ho itinanggap yung bayad at ay gusto na niya ngang kunin talaga. Ito po ay wala naman pong nangyayari na basta ayaw umalis daw po yung may-ari. Ay yung nangungupahan sa isang bahay na po. Kwarto lang po yun. Nanay, sir, ano po ba ang maipapayo po ninyo sa isang ganitong problema sa isang barangay namin? Nanay Tess, tanong ko lang po kung meron po bang pinirmahan na contract of lease o contract of rent po yung dalawang panig? Sir, ang pagkakaalam ko po ay wala po. Okay. Nanay Tess, meron pong karapatan yung may-ari ng lupa na paalisin kahit kailan niya gusto yung mga nangungupahan dyan. Kung ang nakagawian po nila ay monthly payments po doon sa inuupahan, then ang masasabi po natin dyan ayon sa ating Civil Code of the Philippines na yung pagrerenta po ng nangungupahan dyan ay monthly rin po. Kung ang pagbabayad naman po ay daily, then ang ikokonsidera po ng batas natin na daily rin po ang renta. So, ang ibig sabihin po niyan, bawat natatapos po ang buwan ay natatapos din po yung pagrerenta ng umuupa. So, meron na pong karapatan ngayon yung may-ari ng lupa na paalisin yung nangungupahan na yan kapag nag-end na po yung buwan. Kunwari, monthly nga po yung bayaran nila. So, ano po yung kailangan gawin po nung may-ari po ng lupa? Ang kailangan niya pong gawin ay padalan po ng sulat yung ating nangungupahan na yan na pinapaalis na siya within 5 days doon sa inuupahan niyang property. At kung hindi siya aalis, magsasampa po sila ng kaukulang kaso ng pagpapaalis dun sa nangungupa. So kapag hindi pa rin po umalis yung nangungupahan, kailangan na po tayong dumulog sa barangay kung nakatira po sila sa parehong barangay. At kung hindi naman po sa parehong barangay sila nakatira, pero sa parehong syudad po o parehong munisipalidad po sila nakatira, then kailangan pa rin po dumaan tayo sa barangay conciliation. Kung yung may-ari naman po ng lupa ay hindi rin nakatira sa parehong syudad o municipality po, then pwede na po tayong magsampa ng diretso sa korte, sa Municipal Trial Court ng for eviction. Kapag natapos na po yung proseso ng pagbibigay ng demand letter na umalis, then pwede na rin po, magsampa ng petition para po, complaint po pala for unlawful detainer o eviction para po mapaalis na po yung nangungupahan. Tapos sa korte na po maghaharap yung dalawang panig na yon para pagsabihan o pag-usapan nila o patunayan nila kung ano yung mga karapatan nila na makaposes ng property na yon. Okay po, Nanay Tess? Sir, ganito po. Sige po. Hindi po lupa, sir. Bahay. Bahay po. Kaya lang po, iniimbitahan naman po dito sa barangay, hindi naman po pumupunta. So, Nanay Tess, kung ang nangyayari po hindi pumupunta po yung yung nangungupahan, then wala na pong magagawa yung barangay kundi mag-issue po ng certificate to file action. Lalo po na kapag tapos na po yung palugit ng ating palugit po na nakalagay sa batas na dapat tapusin na po yung barangay conciliation. So kailangan mag-issue na po yung barangay nung certificate na yun para po yung may-ari ng lupa ay makausad na rin po at makapag-file na ng kaso sa korte. Okay po, Nanay Tess? Maraming salamat po, sir. Sige, maraming salamat din po. Back to you, Monica.
Maraming salamat sa iyo, Attorney Reggie. At syempre, gusto natin pasalamatan din si Mami Juday Pamplina at Mami Tess Mesa. Pati na rin yung kanilang coordinator dito sa barangay na si Miss Joy Salimbagat. Maraming salamat po at sa kanilang kapitan, kay Cap Leo Tiamson. Thank you so much. Yan muna ang ating ikonsulta mo sa barangay mula dito sa Barangay Paligsahan. Ito po ang UNTV Radio Mobile Booth. Back to studio. Maraming salamat, Pretty Woman Monica Veralio na nasa Barangay Paligsahan, Quezon City, sakay ng one and only in the Philippines na UNTV Radio Mobile Booth.